Ang bida ng pelikula ay isang con artist na nagngangalang Zen. Sa simula ng pelikula, nagnakaw siya ng isang makasaysayang estatwa mula sa isang museo na mahigpit na binabantayan. Ang rebulto ay may ilang mga pamahiin na nakakabit dito dahil ang mga tao ay naniniwala na ang sinumang nagmamay-ari nito sa nakaraan ay nabaliw sa isang paraan o sa iba pa. Matapos matagumpay na makuha ang nasabing mahalagang bagay, pinuntahan ni Zen ang kanyang kasosyo sa negosyo, si Kuya Hei. Ibinibenta niya sa kanya ang iba pang mga prehistoric na bagay na nakolekta niya sa museo ngunit pinapanatili ang rebulto sa kanyang sarili. Galit na galit ang kliyente ni Kuya Hei na si Adam na hindi niya nakuha ang rebulto. Kinagabihan, sinusubukang patakbuhin ni Zen ang kanyang sasakyan nang mapansin niyang may sasakyan sa kabilang bahagi ng kalsada na dumulas pababa. Habang sinusubukan niyang pigilan ito ay tinamaan siya ng kidlat. Ang isang flashback ng kanyang pagkabata ay nagpapakita sa atin na noong siya ay maliit, pinarusahan siya ng kanyang punong guro dahil sa pagnanakaw ng pera sa kanyang wallet kahit na ito ay isang kalokohan na ginawa ng kanyang mga kaibigan. Napahiya si Zen sa harap ng mag-aaral noong araw na yon, sa sobrang galit, hiniling niya sa Diyos na tamaan siya ng kidlat kung ninakaw niya ang pera. Bumalik sa kasalukuyan, nagising siya sa kanyang kama. Laking gulat niya nang mamula at makita ang mga ugat sa braso niya. Hindi na ito pinansin ni Zen at binuksan ang refrigerator. Sa unang sulyap ay may nakikita siyang mukha sa loob nito ngunit nang muli niyang tingnan ay wala na ito. Katulad nito, pagkatapos ng kanyang pag-ihi, ang banyo ay nagiging tao at nagsimulang magsalita. Nagulat si Zen. Lumabas siya ng banyo ngunit narinig niya ang kanyang sofa na nagsasalita. Kahit ang kanyang pusa ay humihiling sa kanya na mag-alaga ng isang babaeng pusa. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-usap ang lahat ng mga bagay sa kanyang silid, kabilang ang kanyang TV, mga halaman, mga palamuti. Mabilis na inimpake ni Zen ang mahalagang rebulto at tumakbo palabas. May nakita siyang lalaking umiihi sa kanyang sasakyan at pinagalitan siya ngunit ang lalaki pala ay isang ligaw na aso. Si Zen ay nagsimulang maniwala na ang kidlat na tumama sa kanyang ulo ay ginawa siyang baliw. Nagmamadali siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmamadaling umalis. Makalipas ang ilang segundo, ang kanyang sasakyan ay naging isang matandang lalaki na humiling sa kanya na magmaneho ng mabagal. Umupo siya sa tabi ni Zen na nakangiti sa kanya, pagkatapos ay tinihil niya ang sasakyan at tumakbo sa isang beach na hawak ang bag na naglalaman ng rebulto. Pagbukas niya ng bag, kinausap siya ng rebulto. Ang anyo ng tao ng rebulto ay nabuhay at pinagalitan siya para sa pagnanakaw sa kanya. Kasunod nito, pumunta si Zen sa doktor para ipasuri ang kanyang ulo. Ang doktor pala ang principal na minsang inakusahan siya ng pagnanakaw ng kanyang pera. Nang hindi naniniwala ang doktor na kaya niyang makipag-usap sa mga bagay at hayop, naging tao ang kanyang computer at kinausap ito ni Zen. Gamit ang computer, ikinwento ni Zen sa doktor ang tungkol sa lahat ng mga pelikula na nakalagay sa kanyang computer. Naiwang tulala ang doktor na ngayong alam na ni Zen na siya ay isang mahilig sa babae. Dahil dito ay iminungkahi ng doktor na pumunta siya sa isang psychiatrist. Nang papaalis si Zen sa opisina ng doktor, nakasalubong niya ang kanyang childhood crush at kaibigan, si Wang Kaomei. Nakilala niya agad siya at nag-usap ang dalawa sa maikling panahon. Tinanong siya ni Zen tungkol sa anumang sakit na maaaring maging sanhi ng pakikipag-usap ng mga tao sa mga bagay, tinawanan lang siya ni Kaomei at ibinigay na lamang ang card dito. Pagkatapos ng maikling pagtatagpo, gumaan ang pakiramdam ni Zen at naging mas mahusay. Kinakausap niya ang kanyang sasakyan ngunit hindi siya pinapansin nito. Makalipas ang ilang minuto, huminto ito sa gitna ng kalsada. Nang lumabas si Zen upang suriin, sumabog ang makina kaya lumipad siya sa lupa. Kahit papaano, ligtas na bumagsak ang estatwa sa kalsada. Lumilitaw ang anyo ng tao at sinabi kay Zen na dapat niyang gawin ng mabuting kabutihan at ibalik ang lahat ng mga bagay na kanyang ninakaw. Doon lamang titigil sa pakikipag-usap sa kanya ang mga bagay. Ilang sandali pa ay tumawag siya ng mekaniko at dinala ang sasakyan sa garahe. Gusto ni Zeng na ipaayos ito ngunit ang sabi ng mekaniko ay hindi posible ang pagpapalit ng mga pyesa sa naturang lumang sasakyan kaya dapat niya itong sirain. Matapos itong kunin, napansin ni Zen ang isang pulang maskara sa kalsada. Kinausap siya ng maskara at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa apat na magnanakaw na patungo sa kanilang target na tindahan ng alahas. Lumipat ang eksena sa isang van kung saan nagmamaneho ang nasabing mga magnanakaw patungo sa nasabing tindahan ng alahas. Nawala ang maskara ng isa sa kanila kaya kinidnap nila ang isang babae at ginawang maskara ang suot nito.
Gayunpaman, pagdating nila sa tindahan, naroon na ang mga pulis na naghihintay sa kanila. Ilang oras ang nakalipas, si Zen ay nasa istasyon ng pulisya upang ipaalam sa pulisya ang tungkol sa mga magnanakaw na sinabi sa kanya ng maskara. Inakala ng police inspector na siya ay isang baliw noong una, ngunit nang makipag-ugnayan si Zen sa kanyang opisina, naniwala siya sa kanya. Matapos mahuli ang mga magnanakaw, hiniling ng pulis kay Zen na tawagan ang kanyang kamag-anak, sa paniniwalang siya ay isang taong may sakit sa pag-iisip. Tinawag niya si Cao Mei sa istasyon ng pulisya na nagpaunawa sa opisyal ng pulisya na si Zen ay wala sa kanyang tamang pag-iisip. Pagkatapos ay pumunta sila sa dalampasigan kung saan kinuwento ni Zen sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanya hanggang noon. Si Cao Mei ay tumangging maniwala sa kanya at hinuhulaan na siya ay nagdurusa mula sa schizophrenia. Sinabi niya na handa siyang tulungan itong bumalik sa kanyang normal na estado ng pag-iisip. Pumayag si Zen na kumilos na parang may sakit sa pag-iisip na umaasang bibigyan siya nito ng pagkakataong mapalapit kay Cao Mei. Pag-alis niya, isang kidlat ang tumama sa park bench na inuupuan niya ilang segundo ang nakalipas. Galit na hinabol siya ng upuan na anyo ng tao, inaakusahan siya na siya ang dahilan kung bakit siya nasaktan. Sa gabi, pinuntahan ni Zen ang museo upang ibalik ang rebulto na umaasang maibabalik siya nito sa normal. Ang anyong tao na rebulto ay nagsasabi sa kanya na dahil ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan, hindi ito makakatulong sa kanya. Gayunpaman, iniwan pa rin ni Zen ang rebulto sa museo at umalis. Kinabukasan ay nalaman ni Kuya Hei na ang estatwa ay ibinalik ng magnanakaw. Pinipilit siya ng kanyang mga kasama na kunin ang rebulto sa lalong madaling panahon dahil natanggap na niya ang kalahati ng pera. Samantala, nakipagpulong si Cao Mei sa lahat ng mga doktor ng ospital, kasama ang dating punong guro, upang pag-usapan ang kalagayan ni Zen. Gayunpaman, ang mga doktor ay ibinasura ang kanyang pag-aalala, na sinasabi na si Zen ay nagkukunwari ng kanyang sakit upang mapalapit sa kanya. Maliban sa dating punong guro, na sumusuporta sa kanyang pananaw at nagpapahintulot sa kanya na tulungan siya. Sa gabi, pumunta si Zen sa isang lumang templo para ibalik ang isang librong ninakaw niya. May nakita siyang grupo ng mga monghe na nagsasanay ngunit sila ay mga estatwa. Kinuha ng punong monghe ang aklat mula sa kanya at pinuri si Zen sa paggawa ng tama. Kinabukasan, dinala siya ni Cao Mei sa isang bukid dahil malapit ng umulan. Pinasuot niya ito ng antena upang muli siyang tamaan ng kidlat at gumaling ang kanyang karamdaman. Gayunpaman, ang plano ay hindi gumagana dahil si Zen ay masyadong natatakot na matamaan. Sa kanilang pag-uwi, pinasalamatan ni Zen si Cao Mei sa pagiging mabait sa kanya noong bata pa sila. Siya lang pala ang naniwala sa kanya nang akusahan siya ng principal na nagnakaw ng pera. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang dilaw na payong na dinadala ni Cao Mei kung saan-saan. Sinasabi niya na yun lamang ang alaala ng kanyang yumaong ina ngunit may nagnakaw nito ilang taon na ang nakararaan. Isinusumpa niya ang taong nagnakaw nito na hindi alam na si Zen talaga yon. Pagdating niya sa bahay, sinubukan niyang kausapin ang payong para humingi ng tawad ngunit ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Kasunod nito, inilabas niya ang isang painting mula sa kanyang imbakan ng mga ninakaw na bagay. Ang painting ay nagkataon na ang Mona Lisa. Upang suriin ang pagiging tunay nito, dinala niya ito sa isang museo at ipinakita ito sa artist na si Adam. Si Adam ay customer ni Kuya Hei na nagpupumilit sa kanya na nakawin ang rebulto. Itinatago niya ang kanyang ilegal na negosyo gamit ang art gallery. Nagulat si Zen, nasa art gallery din si Cao Mei, nalaman niyang nanliligaw si Adam at umalis kaagad pagkatapos. Kinabukasan, nasa ospital si Zen kasama si Cao Mei, nagdala siya ng lie detecting machine na gustong tingnan kung totoo nga ba ang sinasabi nito sa kanya. Habang nag-uusap sila, tinanong niya ito kung may crush siya sa kanya noong nasa school sila. Bago pa makasagot si Zen ay dumating ang dating principal na may gusto rin kay Cao Mei. Pagkalipas ng ilang oras, muling nakipagkita si Zen kay Adam at nakita niyang nagpinta ng isang hubad na larawan ng isang babae. Malinaw sa kanya na niloloko ni Adam si Cao Mei. Hindi makatulog si Zen sa gabing yon. Pinag-iisipan niya kung dapat niyang sabihin kay Cao Mei ang totoo ngunit pinayuhan siya ng halamang bahay nito laban sa pagkasira ng isang relasyon. Nang maglaon sa araw na yon, dinala ni Cao Mei si Zen sa isang hot air balloon ride upang tulungan siya sa kanyang inaakalang takot sa matataas. Dinalhan niya rin siya ng cake na naalala na kaarawan niya ngayon kaya si Zen ay natuwa sa kanyang kabutihan. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang kaligayahan dahil sa kanilang pagbabalik, narinig niya itong kausap si Adam sa telepono.
Kasunod nito, pumunta si Zen upang kausapin si Adam tungkol sa orihinal na Mona Lisa painting na pag-aari niya, ngunit ayaw maniwala ni Adam sa kanya. Nang hindi siya nakatingin, sinamantala ni Zen ang pagkakataon na i-text ang lahat ng kanyang babae sa kanyang telepono. Kinabukasan, ang lahat ng mga batang babae, kabilang si Kao Mei, ay nagtipon at binugbog si Adam dahil sa paglalaro sa kanila. Kalaunan sa araw na yon, pumunta si Kao Mei sa isang club kasama si Zen para mawala sa isip niya ang dating kasintahan. Sumasayaw sila at umiinom buong gabi. Hinatid siya ni Zen sa bahay niya dahil lasing na siya para magmaneho. Mabilis niyang itinago ang payong para hindi niya ito makita at magdamag silang nanunood ng TV. Samantala, isang nagseselos na Adam ang pumunta kay Kuya Hei at ipinakita sa kanya ang footage ng CCTV camera ni Zen na nakikipag-usap sa kanyang telepono at humihingi ng passcode. Si Adam ay binabantayan siya nitong mga nakaraang araw at nalaman niya ang tungkol sa kanyang espesyal na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi siya pinaniniwalaan ni Kuya Hei. Bumalik sa bahay ni Zen, ang kanyang mga gamit ay nagsimulang humimok sa kanya na sabihin kay Kao Mei ang tungkol sa payong. Naiinis siya sa kanila kaya pumunta siya sa dumping site para tingnan ang kanyang lumang sasakyan na sinisira na. Nagpaalam siya rito, sinabi sa kanya ng kotse na sinasadya niyang masira sa tuwing nagnanakaw si Zen dahil ito lang ang paraan para mapigilan siya nito sa paggawa ng masama. Humihingi ng tawad si Zen sa pagiging bastos sa mahabang panahon. Nagbabahagi sila ng isang emosyonal na pagpapaalam habang ang lalaki ay nawala sa hangin at ang kotse ay nasira na. Pagkatapos ng engkwentro, pinuntahan ni Zen si Kao Mei at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Iniabot din niya sa kanya ang dilaw na payong at humingi ng paumanhin sa pagkuha nito. Hiniling sa kanya ni Kao Mei na kausapin ang payong at sabihin sa kanya kung ano ang huling sinabi ng kanyang ina. Tumangging magsalita ang payong, kaya hindi siya pinaniwalaan ni Kao Mei. Umalis siya na naiinis at nagagalit sa kanyang mga kasinungalingan. Pagkauwi ng araw na yon, tiningnan ni Zen ang kanyang braso at nakitang naging normal na ang huling linya ng ugat na namula. Ibig sabihin ay nabayaran na ang lahat ng kanyang mga utang at hindi na niya nakakausap ang mga bagay-bagay. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Kuya Hei na nagbabanta sa kanya sa buhay ni Kao Mei at hinihiling sa kanya na pumunta sa isang bodega. Nagmamadaling pumunta si Zen at nalaman na gusto ni Kuya Hei na makipag-usap siya sa isang locker na naglalaman ng mahalagang armas at alamin ang passcode nito. Kung hindi niya ito magagawa ay papatayin niya si Kao Mei. Nakabitin siya sa taas sa kabilang bahagi ng kwarto. Sinubukan ni Zen na makipag-ugnayan sa locker ngunit hindi niya magawa. Sinabi niya sa kanila na nawala ang kanyang kakayahan. Papatayin na sana siya ni Kuya Hei, ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang mga pulis sa tamang oras at nailigtas silang dalawa. Pag-uwi ni Zen, tinitingnan niya ang kanyang mga gamit at inaalala ang mga kwentuhan kasama nila. Nagtatapos ang pelikula nang makita natin si Kao Mei na ginagamit ang kanyang dilaw na payong para protektahan si Zen mula sa ulan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!